Bakasyon ulit. Dako. Okay na? Okay. Sige, good afternoon. Good afternoon. Hi. Nagtaka lang ako eh. Kasi bakit nawala yung iba? Yeah. Hindi naman ganyan minsan eh. Di ba lang? Okay. Sige. Meron naman hindi nakakilala sa akin, di ba? Si Betsy. Ako nga pala si May. Tapos, parang ito ata yung pangalawa kong parang magsalita sa harap ng maraming tao. Since nung Youth for Christ ako, parang ito yung pangalawa. Okay. So, yung parang isi-share ko sa inyo ngayon is about friendship. Dahil, yes, importante kasi. Actually, sinulat ko dito English kasi akala ko pupunta dito si India. So, sige lang. Okay. So, today I'm going to read some Bible verses about friendship and how we should cherish our friends. As a Christian, we know that hindi talaga mabubuo yung pagka-Kristiyano natin din kung parang ikaw mag-isa ka lang. Hindi eh. As a Christian, like, we know that friendship is a very important bond. Yung bonding natin. Lalo-lalo na nasa church tayo. So, hindi naman kaya ng isang church na isang tao lang or dalawang tao lang na parang gagalaw. So, dapat meron tayong mga kaibigan na yung mga totoong kaibigan. So, number 1, and ano lang to, parang 6 na ata to. So, number 1, Proverbs chapter 18:24. Okay? A man that hath friends must shew himself friendly, and there is a friend that is taken closer than a brother. So, isang tao, sa Tagalog pa, isang tao daw, no, may mga kaibigan ay dapat magpakita ng kanyang sarili na palakaibigan. At may isang kaibigan na lalong malapit kaysa sa isang kapatid. So this verse means that in order to have true friends, okay, hindi lang yung kaibigan, yung totoong kaibigan talaga, okay? Kasi marami ngayon na ang hirap maghanap ng tunay na kaibigan. Really, totoo. Napakahirap. So, in order to have, this first means that in order to have true friends, we must also be friendly and considerate. So, considerate means yung maalalahanin. Okay? Hindi lang yung, okay, kaibigan kita. But, kung anong problema mo, I don't care. Okay? Problema mo. So, ikaw bilang kaibigan, parang mag-alala ka kung meron siyang problema, kung may maitulong ka, tumulong ka. Ganun lang yun. Hindi lang, okay, sa ngalan lang na kaibigan, magkaibigan kayo pero wala kang pakialam sa kanila. So, hindi maganda. And word, okay? True friends are like family. Always there for one another in good times and bad times. Okay. So, ito ayaw ko kasi magtalakay ng isang paksa or isang topic na hindi ko naranasan. Okay? Mahirap yung magsalita ka ng mahirap i-express kung hindi mo naranasan mismo. Ako, hindi ko na lang pero okay, may marami, siguro tayo lahat nakakaranas. Meron tayong tinuturing na isang kaibigan o mga kaibigan. Pero yung pala ay kaibigan ka lang in good times. Okay? Pero pag ikaw for example, sige, ito example ko na lang. Okay, maganda pa, walang nangyayaring problema sa isang kaibigan. Kung wala ako, for example ako, walang nangyayaring
masama o wala pa ako naging problema. Ang saya-saya. Okay? Banding la, doon yan gagawin niyo. Okay, lahat masaya. Pero nung nagka-problema ka na, lahat sa'yo tumalikod na. Okay? Hindi yan totoong kaibigan. Hindi mo masasabing totoong kaibigan sila dahil parang ano lang sila parang ang tinatawag superficial. Parang something like that. Superficial, ano lang. Parang mamaya matatalakay natin yun mamaya. So, hindi sila totoong kaibigan. Mahirap kasi ngayon, mahirap ngayon maghanap ng totoong kaibigan sa totoo lang. Okay, so number 2, Proverbs 27, chapter 27, verse 7. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Okay, I'm not sure about kung tama ba itong Tagalog nito. Ang bakal ay nagpapatalas ng bakal. Okay, gayon pinatalas ng tao ang mukha daw ng kanyang kaibigan. So, iba yung ano ko na lang, parang i-explain ko na lang, base sa aking parang pagkaintindi sa ano na to. Okay, this verse suggests that friendship have the power to improve and strengthen one another, just as iron sharpens iron. Friends can sharpen and better each other through their interactions and support.